Okay, we're good to go. We can start. Okay. So hello, my dear students. To all of my wonderful and mostly, what do you call this, handsome students of mine. Alright, let's start your class. Let's start now. Just let me find a good. Okay, that's good. So last time we started about logical fallacies, no? The three types, which are, it's not visual types. Wait, how do we do this? Okay, just know that under logic, okay, we can reason in three ways. We can reason is either faultily, or what we call faulty logic, and then unsupported facts, and then we have the emotional appeals. Okay, and after that we tackled about the types of fallacies. Okay, ito yung tinakal natin. Types of fallacies, masyadong ano, hindi ko makita. Okay, block na lang tayo. Okay, we talked about types of fallacies. Okay, for those of you who were having a hard time last time, okay, ito na yung chance nyo para makinig ng mabuti. Okay, tatagalog ko. Okay, Sir Clay, ano ba ibig sabihin ng fallacy? Oh, fallacy, okay, from our topic sa ating tinalakay last time, na nakaraan. Okay, when we say fallacy, this means something that is faulty. Ang ibig sabihin nito ay isang bagay na may sira. Okay. So, Clay, di ko alam ibig sabihin ng faulty. Okay, tanggalin natin yung fault, yung by. Ano nababasa nyo? Nababasa natin ay fault. Ano ibig sabihin ng fault, sir? Okay? In some translations, it may either mean kasalanan, sira, or may malfunction sa isang bagay. Pero pag sinabi mo ng faulty, okay, ayun na yung sinasabi natin, okay? Isa siyang adjective. Okay. So, pag sinabi natin fallacy naman, okay, ito ay mga may sira. Na ano, sir? Na reasons. Okay? Kasi may mga mali-mali tayong paraan kung paano magreson, kung paano magbigay ng dahilan, kung paano depensahan o ipagtanggol ang ating mga argumento. Ayun yung fallacy. Gets? Okay. Ulitin mo kung hindi mo naintindihan. Ang fallacy ay mga maling paraan ng pagrarason sapagkat ito ay may mga maling proseso. Punta tayo. Pinakauna natin ay tinatawag nating circular reasoning. Sir, anong circular? Ay, nako, hindi ka dumaan ng kinder? Okay, joke lang. Okay, when we say circular, pag sinabi natin circular, ang ibig sabihin nito ay, yun lang, isang bilog, isang circle. Okay, kapag dating sa circular reasoning, ang pinakakailangan nyo lamang matandaan ay ang salitang restatements of the same claim. Kapag yan ay yung nakita na, isipin mo na agad ang sinasabi nito ay circular reasoning. Bakit siya tinatawag na circular reasoning, Sir Clay? Masasabi niyan sapagkat sa isang argumento o sa isang statement o pahayag, no, inuulit lamang natin yung pinakauna nating pahayag. Hindi tayo nagbibigay ng ating dahilan o rason kung bakit dapat natin itong paniwalaan. Isang halimbawa, dogs are man's best friend because they're the friendliest animal. Asan dyan ang ating pahayag o ang ating statement? Itong pinakauna. Okay? Pinapahayag niya, pinapadating niya sa atin na ang aso daw ay man's best friend. Malaking titulo yan para sa isang hayop, no? Ngayon, syempre magtatanong ka sa isip mo, paano siya naging man's best friend? Ano yung mga rason kung bakit siya natawag na ganon? Okay, tignan natin yung rason niya kung bakit tinawag niyang ganon. Because they're the friendliest animal. Ha? Tama ba yun? Ano nangyari? Ang nangyari, yung dapat niyang i-argumento, ang dapat niyang ipaglaban, na dapat natin paniwalaan, ang nangyari lang, inulit niya lang dito sa ibang salita. Okay? Tanungin mo sa sarili mo, kapag nagbibigay ng pahayag ang isang tao, palagi mong tanungin, ano ba yung meron sa pahayag niya? O, best friend.
For example, best friend. Oh. Okay. Tanong mo agad, ano ang dapat meron sa isang tao o sa isang hayop para masabi natin na ito ay palakaibigan or ito ay magandang maging kaibigan? Ano bang dapat meron sa kanya? Ayun ang dapat mong tanungin. Yun dapat yung ibigay mong reason. Pero ano nangyari dito? Okay. O, sino ang makakasagot? Ang nangyari dito, inulit niya lang. Ang nangyari, inassume niya lang, nakalimutan ko yung Tagalog ng assume. Inassume niya lang yung pinaka-ina-argue niya. Yung pinaglalaban niya, inassume niya lang. Okay, gets niyo ba? Okay, sabi niya, best friend siya kasi sa yung pinaka-friendliest animal. Ah? Ano nga? Ano yung nagpapaano? Bakit paano siya naging friendliest? Gets niyo? Okay, ay na tinatawag natin circular reasoning kasi itong pinakaunang statement o pahayag na ulit lang lamang dito sa pangalawa nating statement. Nagbigay ba ng dahilan? Kahit sabihin natin may bigas? No! Nagbigay nga siya ng dahilan. Maganda bang dahilan? Mali. Pangit yung dahilan niya. Kasi inulit niya lang. Second example tayo. Ang pinakauna niyang statement, I believe that science is right. Pinakauna natin statement dito, science is right. Okay. O ngayon mag-isip ka ngayon. Ano ba yung subject? Ano ba yung ng sentence natin? Ano ba yung pinaka main point? Sabi na, ang siyensa daw ay tama. So magtatanong ka ngayon, paano na nasabing tama yung siyensa? Paano naging tama ang science? Ano ba dapat meron sa science para masabi natin tama? Basahin natin yung reason niya. Because science says so. Ikaw, tanongin kita, tama ba yun, mali? Tama ba yun, mali? Mali. Dapat nga, ano mo nga sa atin tawag dito, dapat mong patunayan sa amin na tama yung science. Nang hindi mo ginagamit yung science, syempre, kasi ina-assume mo na agad na tama na yung science. Na dapat, ang nararapat lamang na dapat mong gawin bago yun, is dapat mo munang sabihin sa amin ano bang meron sa science, ano bang mga aspects yung meron yung science na dapat namin paniwalaan. Okay? And then, pwede ka nang humantong sa conclusion mo na science is right. Okay, ito yung pinakaun naming reason. 2, 3, tama ang science sapagkat blah blah blah. Ito yung mga ginagawa ng mga scientists. Ito yung ginagawa ganito yung ginagawa ng science. Pero ito lang, restatement lang yan Ginamit mo yung authority ng science para i-prove yung authority ng science. Diba? It doesn't make sense. Parang ganito lang yan. Ang president ng company, sa diding buhat, ayun lang yun. Sa diding buhat ng bangko. Gets nyo? Okay? If you have any questions, just put your comments down below. No, just okay. Okay, gets na yan ha? Basta circular reasoning. Okay. Overgeneralization or what we call the hasty. Okay? When we say hasty, okay, from the word haste, okay, nagmamadali, mabilis. Mabilis ka Okay, when it comes to pagdating sa definition ng okay, ito yon. Limited number of facts. Yan yung kailangan tandaan. Okay? Reaches a conclusion with a limited number of facts or evidence. Ito yung pinakamadali sa lahat. Sabihin natin may nakilala akong 3 people sa Makati at lahat sila konyo. Diba? Ngayon, may classmate akong bago. Transferee, si Lawrence. Taga Makati siya. Dahil may nakilala akong 3 tao sa Makati na konyo. Ngayon, ang gagawin ko ay ang mangyayari sa akin, mabilis yung pagko-conclude ko o yung paghahatol ko. Okay, maiisip ko bigla, ay si Lawrence taga Makati, ay konyo yan. Kasi may nakilala akong taga Makati na konyo. Kaso anong mali doon? Ano yung mabilis doon? Ang mabilis doon is dahil 3 tao pala naman yung nakilala mo. Tapos kinunclude mo na lahat ng manggagaling sa Makati konyo.
Kaya siya tinawag na hasty. Kasi, tatlong tao pa lang naman. Tatlong tao pa naman lang nakilala mo. Ngayon, bagong kilala mo si Lord, sasabihin mo, konyo na siya dahil may nakilala kang tatlong tao sa Makati. Mali yun. Okay? So, konyo, hindi pala konyo si Lawrence. Kasi lumipat lang pala siya sa Makati. Bagong lipat lang. Okay? So, ngayon naman tayo. Second example tayo. My dog. Okay? Take word. My dog. Ang aking aso. Mahilig humabol ng mga pusa. Kaya, lahat ng mga aso ay mahihilig humabol ng pusa. Okay. Tignan mo dito. Isa lang yan. My. Pag sinabi ng my, sa'yo, personal mo. Tapos dito naman, ang kino-include mo, dahil yung asa mo, mahilig humabol ng mga pusa, hinatol mo na agad na lahat, o saan dyan yung hasty? Saan dyan yung maling reasoning? Paano naging maling reasoning yan? Tama. Dahil, isa pa lang naman, yung aso mo nakita mo, mahilig humabol ng pusa, i-conclude mo na agad na lahat, mali yan. Okay, hindi lahat ng aso mahilig humabol ng pusa dahil lang yung aso mo naghahabol ng pusa. Okay? Ilan yung population ng aso? Ilan, di ba? So dapat para hindi mangyari tong hasty generalization sa atin or tinatawag na over generalization, dapat may maganda kang sample size. Okay? Anong sample size, sir? Ito yung pinag-oobserbahan mo or yung pwede mong pagkuhanan ng observasyon. Tinagalog ko lang. Pwede mong pagkuhanan ng mga conclusion. So, dapat malaki. Dapat proportional doon sa population na kinukuha mo. For example, sa Makati, sabihin natin may 300,000. Kung gusto mong malaman kung lahat ba na taga Makati or lahat ba ng mga yung mga taga Makati ba ay may mataas na persento ng maging na konyo, dapat let's say mga 75%, no? Ma-survey mo kung lahat sila nagsasalita ng konyo. Okay, pwede na yon. Masasabi mong reliable kasi more than half of the population. Hindi mo masasabing all of them speak, pero most likely, there's a high possibility, at high degree, that all of them are speaking konyo. Okay? Self-contradiction. Halos lahat kayo dito kayo nahirapan. No? Dito kayo nahirapan. Okay. Dito naman, tandaan yung, kailangan nyo matandaan is, contradicts. Okay. The earlier stated premise. Kung yung circular reasoning kanina is sinuulit yung tinatawag nating restatement of the earlier premise, ito naman, it contradicts the earlier premise. Okay? Yan, kailangan nyo tandaan. Example tayo. Hirap na hirap kayo dito last time. Okay. There is no truth, okay, lagyan natin na ano yan, comma, except for the truth that there is no truth. Okay. Ayayin natin yan. Okay. Okay. Binahin muna natin itong pinakauna. Sabi niya, wala raw katotohanan. Wala. Kaso, bigla niyang sinabi, except. Sabi niya, except. Pero, keep in mind, sabi niya, walang katotohanan. Maliban sa katotohanan na walang katotohanan. Ay, gets niyo yun? It's nonsense. Ang nangyari, etong sinabi niya na to, invalid to. Okay? Invalid yan. Invalid yan. Bakit? Invalid po yan dahil ang sabi niya nga, walang katotohanan. Tapos sasabihin niya, maliban sa katotohanan na walang katotohanan. Nagets nyo? Okay, wala na to, mali na to. Wala na siyang, walang kwenta yung claim niya, in short. Kasi nga, hindi siya pwede magsabi na or magbigay ng statement na nagsasabi na totoo to
Kasi nga, naniniwala siyang walang katotohanan. Oh, walang katotohanan maliban sa katotohanan na walang katotohanan. Siyempre, tanungin mo agad yung tao na yun. Totoo ba yung sinasabi mo? Sabi niya, walang katotohanan. So, dapat, ang immediate answer niya, hindi ko alam. Or, no. Di ba nakakalito siya? Okay, saan dito yung contradiction, Sir Clay? Ang contradiction is itong pinaka-pangalawa. Kino-contradict niya itong pinakauna natin. Okay? Kasi niya, maliban sa katotohanan. So, ina-assume niya na totoo to. Pero ang sabi niya nga, walang totoong ganito. Okay. Next example. The only thing that we can know for certain is that we can know nothing for certain. Mas nakakalito, diba? Ang sabi niya, okay. Okay. Ang pinakabagay na makakasigurado lang tayo is ito. Hindi tayo makakasigurado. Nakakaloka, di ba? So, kiniklaim niya na ang tanging bagay lang na pwede tayo makasigurado ay hindi tayo makakasigurado. Isipin nyo, paano yun? Pati yung statement niya, ito, saan dito nagko-contradict? Ito, okay? Kasi kiniklaim niya, yung ang pwede lang tayo makasigurado is yung hindi tayo makasigurado. So, tanongin mo agad siya, sigurado ka ba dun? Gets nyo? Gets? Okay. Ayan yung mga example ng self-contradiction. Mas madali tayo. Okay. Sabi ko, okay, ang sabi ko ay gusto kong maging magna cum laude. Kaya ang gagawin ko, maglalaro ko araw-araw. Self-contradicting. How can you improve in your studies or be a magna cum laude if you're just going to play all day long? So, claim mas madali, may madali palang example. Well, ano kasi, ang fallacies, it's much used when it comes to reasoning in our beliefs. Okay? It's not much used in our practical life. No? Although, nagagamit siya, no? Both naman. Pero, ang fallacies, it's to examine your worldview or yung mga pinaniniwalaan mo kung tama ba. Okay? And it's common sense. Hindi, common sense yun, kaya magbigay ako ng mas mahirap na example. Okay? Pero, ayun na, alam niya na, self-contradiction contradicts the earlier stated premise. Alright, let's go to false causality or what we call the post hoc. Okay? This occurs when two events happen at the same time and assumption is made that one event causes the other. Okay? So, example natin. Okay, two events that happen at the same time. Okay. After singing in the shower, event 1. Okay. And then event 2. Okay, conclusion. Yung pagkanta ko yung nag-cause ng rain. Ito yung ano. Okay, two events, diba? Happen at the same time. Ito yung event 1. Ito yung event 2. Ito naman yung conclusion natin. Okay. Ito yung assumption natin. Nag-assume tayo dahil nangyari itong kasabay, yung una kong ginawa, yung pagkanta ko, tsaka yung sumunod after kong kumanta, ayun yung nagbunga nito. Sanhi? Tama ba? Nakalimutan sa Tagalog. Sanhi? Sanhi ba? Basta alam yung cause and effect. Ito yung naging effect. Ito yung cause, ito yung effect. Okay? Ito yung assumption ko. Pero tama ba? Tanangin mo, tama ba? Ano ka ba? Sino ka ba? Ikaw ba si Storm? Di ka naman si Storm, di ba? Wala ka naman superpowers para mag-summon ng Storm. Siyempre, hindi. Ano yung possible reason? What's the scientific reason kung bakit umulan? Eh di malamang, siyempre, dahil sa panahon, sa weather, di ba? Sa science. Another one. Okay.
Ito medyo kulang pala to. Dapat may dagdag to. Okay. Everything was fine and dandy until you came. Okay, we have event 1. Okay. And then, event 2. Okay, dapat may kasunod to. Dapat yung kasunod nito, lahat nagka-rumble-rumble na yung buhay mo o kaya yung sa classroom ninyo. Event 1, okay, yan. Event 2, masaya kayo, dumating ang bagong transferee, nagkagulo lahat-lahat. Ay, mali pala, sorry. At yung event 1, you came along, okay, sabihin natin, ito yung pinakauna nating context. Ano yung pangyayari bago dumating. Okay, event 1, dumating ka sa buhay niya. Ooh. Oh. Event 2, nagkagulo-gulo kayo. Okay, conclusion mo, ang assumption mo, dahil dumating siya, siya yung naging dahilan ng lahat ng to, lahat ng panggugulo. Okay? So, event 1, event 2, and then assumption. Pero, tama ba na yun yung dahilan kung bakit nagkagulo lahat? Porket dumating lang siya, bagong estudyante nga. Kaya nangyari, nagkagulo-gulo kayo dahil lahat ng sekretary nagsilabasan. Tapos, dahil saktong-sakto, dumating siya. Okay. Therefore, dahil sa pagdating niya kaya nagsilabasan ng sekreto? Siyempre, hindi. Malamang, baka ang mga kaya lumabas ang sekreto mo is dahil may ingay yung mga pinagsabihan mo. Ganon. Isip palagi. What's the other reason na pwede nangyari? Kung bakit ganon yung nangyari? Okay? Hindi yung assume ka na assume. Okay? Sumasakit na tenga ko. Okay, oversimplification or what we call the false dilemma. Okay, this is a definition that I searched on my own. Okay. This occurs when a single cause is assumed to have created. No. Ito pala yung sa akin. Okay, to have created a problem or an issue. I don't agree with this definition, pero just go with it, no? So this one is what do you call this? Okay, when you assume that dahil lang sa isang problema, sa isang pangyayari na to, okay, na ayun na lahat, na nag-cause lahat ng problema. Pero ano kasi ito eh, pag sinabi kasi nating false dilemma, you're giving two options to a person without a third and fourth option na which is dapat meron. Okay. Ito, for example, kasi na-explain ko naman na to. Okay. It's either you finish college or you fail in life. Okay. Tama ba yan? Faulty logic, diba? Faulty logic. Siyempre, hindi. There are other options. Pwede ka mag-trade school. Hindi ka, porque di ka nag-college, wala ka ng kinabukasan. Baso. Siyempre, hindi. You can still finish life successfully. You can go to trade school. Okay, you can have mentoring. You can have plenty of things. You can start a job. You can start a business. Anything. No? So, it's not kapag hindi mo tatapos yung college mo, wala kang kantuan sa buhay. No. Life is not all about college. No. Life, okay, college can get you running in life. But is it the only way? No. Diba? So, a second one. If I sleep, then I won't be able to do my assignment. Kapag natulog ka lang ba, hindi ka makagawa ng assignment? Siyempre, hindi. Okay? Paano taging false dilemma? Okay, it's either I sleep or I do my assignment. No, you can do it both at the same time. I mean, you can do them both. Okay? You can sleep and then wake up early tomorrow morning and do the assignment. It's not either or. You have other choices to do. Okay? Or either, pwede mo naman sanang gawin kanina pang umaga, ba't ngayon mo na ginawa? Kanina pang hapon. Diba? So, palagi na tandaan, either or. It's what we call the either or fallacy. Yun yung false dilemma. Okay? Giving you two choices when in reality, you can have 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000 over na mga
choices. Hey, slippery slope. When we say slippery slope, okay, picture yourself a slope. Oh, slope yan. Ngayon, ito yung pinakaunang nangyari. Let's say condition. Dapat, kapag nangyari itong condition 1, mangyayari to. Kapag nangyari yung number 2, mangyayari to. Nangyari to, 4, mangyayari yan. Pag nangyari, patay na tayo dyan. Pero ganyan ba yung buhay? Siyempre hindi. Okay. This occurs when a series of increasingly superficial and acceptable consequences is drawn. Okay? Ano pinagkakaiba nito sa hasty? Okay, ang hasty, okay, you're drawing a conclusion from a limited number of facts or evidences. Okay? It's mostly statistical. Pero pag slippery slope, you have conditions. Okay? Itong mga condition na to, ito unang condition natin, okay. Ang pinaka natin condition, if hindi ka nag-confess sa clash mo, syempre, wala ka ng chance to be her partner. Pero totoo ba yun? Syempre, hindi. Malay mo, siya pala ang may gusto sa iyo. Pero let's say, nangyari yun. Mangyayari itong, number 2. Kapag nangyari yung condition number 2, kaya hindi ka na makakahanap ng iba. Hindi ka na maghahanap. Pero totoo ba yun? Syempre, hindi. Baka may makahanap sa iyo. Well, let's say nangyari nga, hindi ka naghanap ng iba. Then you'll end up alone. Tama ba? No. You have your friends. Okay, so anong conclusion natin dito? Ano yung mali dito? It's you're assuming na kapag nangyari yung pinakaunang condition, mangyayari yung pangalawa. Pag nangyari yung pangalawa, mangyayari yung pang-apat. Which is hindi. There are plenty of possibilities o mga pangyayari na dapat nating i-take in consideration. Mga dapat nating alalahanin na pwede pang mangyari. Okay? For example, yung ballpen, di ba? Pag hindi ka nagdalang ballpen, hindi ka makakapagsulat. Kapag hindi ka nagsulat, hindi ka na makakapag-exam. Pag hindi ka nakapag-exam, babagsak ka. Pag bumagsak ka, hindi ka makakapasa sa school. Ang dami pwede mangyari. Malay mo, isang exam lang pala yun. Pwede ka pa mahiram ng ballpen sa kasama mo. So, slippery slope, condition 1, condition 2. Pag nangyari yan, sunod-sunod, ay tinatawag natin na slippery slope. You're assuming na kapag nangyari to, babangga to, babanggayan. Parang landslide. Sunod-sunod na. Which in reality, hindi naman totally ganun yung nangyayari. Okay? Malay ba may biglang meteor na bumagsak dyan? Boogs. Diba? Eh, di naputol. Joke lang yan. Bandwagon. The easiest one. Okay? Populum. Okay, this is where we get the word population. Okay? So, this occurs when the argument is valid because the majority, okay, thinks it's right. Okay? Or follows it. Okay? So, this is the worst form of reason on why you should believe things. Okay? Ano tawag dito? Lahat na mga mahihirap ay dapat ipakulong, mga ganyan. Wait lang, pangit ang example na yun. Sabihin natin paano pa? Ang lahat ng mayayaman ay pangit ang ugali. Okay, may overlap yun, di ba? Pero, stick lang tayo sa bandwagon. Naniniwala kong lahat ng lahat ng mayayaman ay pangit ang ugali kasi karamihan sa mga kasambahay ko naniniwala doon. So, saan doon yung bandwagon? Nakikisabay ka sa uso sa pinaniniwalaan ng karamihan. Naniniwala ka sa kasambahay mo. Naniniwala ka sa kasambahay mo. Pinaniniwalaan mo kasi pinaniniwalaan nila. Which is mali. Okay, like for example, ito. Let's say, ikaw, syempre, gusto mong napag-isip ka, gusto mo lang mag-TikTok kasi nakikita mo ang daming gumagawa, ganyan. So, ikaw, dahil ang daming gumagawa, gusto mong sumabay sa uso. Imbes na gawin mo para sa business mo, para sa maging educational content, para sa kasiyahan mo, ang ginawa mo siya, ang motivation mo, is dahil lahat ng tao ginagawa to. Tanongin
pagtatanong ka, ba't ka nagtitiktok? Kasi gusto ko sumabay sa uso. Diba? Parang, yun lang yung dahilan mo kung ba't ka nagtitiktok. Siyempre, hindi yun yung tamang rason. Okay. Another example. Let's say abortion. Why do you believe in abortion? Kasi sabi niya. Kaya po ako naniniwala. Pero tayo mo sa sarili mo. Pinag-aralan mo ba kung bakit ka dapat maniwala doon? O kaya, pinag-aralan mo ba bakit hindi ka dapat maniwala doon? Okay. It's not all about following people. Okay? Hindi porket at artista yan, tama yan palagi. Palagi mo tandaan. Pada-padahas tayong tao. Okay? So, kung ikaw man, magkakaroon ka ng desisyon ng malaki, palagi mo tandaan, pinaniniwalaan ka ba to dahil pinag-aralan ko at ito talaga ang pinaka-value ko, pinangahawakan ko. Okay. Talagin mo sa sarili mo. Tapos tanungin mo lastly, o pinaniniwalaan ko lang to dahil sabi ng karamihan ng tao. Yun. Okay? Ito, kaya nyo na yan. Okay? Bibili ka lang ng bagong shoes dahil uso. Sabi ng kaibigan mo, bilhin mo pre. Ikaw na lang hindi nakakabili nito, lahat kami meron na. Ang ganda-ganda nga eh. Para sa'yo naman, hindi siya maganda. Pero dahil sabi ng karamihan maganda, yung utak mo ay maganda nga. Diba? Okay. False analogy. When we say false, ano sabihin na to? Okay, hindi katotohanan. May mali. Okay. Pag sinabi nating analogy, we're talking about the comparison. Okay? Comparison or similarities. Okay, pag sinabi natin false analogy, may false comparison. False similarities. Okay? Tignan mo. Dito, ano nangyayari? Ina-assume natin na ang dalawang konsepto, bagay or idea or tao ay magkapareho sa either sa some aspects that they have, sa galaw nila, sa build nila, no? Pero different in other ways. Example. Okay, every year more people die in car crashes than in plane crashes. So anong kinunclude niya? Ito yung analogy car and plane crashes. You will be much safer in a plane crash. So, ito yung analogy. Itong pinakauna. Okay? Ito yung conclusion. Okay? Yung you will be. Okay? Yan yung conclusion. Ito yung analogy. So, ang ginawa niya, pinag-compare niya. Okay? Ang sabi sa statistics, sabi niya, mas madaming mga tao na mamatay sa car crashes kaysa sa plane crashes. So, pinaghambing niya yung dalawa. Okay? Okay, anong paghambing nila? Pareha silang nagka-crash, pareha silang may aksidente. Okay, kaso similar nga sila doon. Pero anong differences nila? Ang car, sana hindi na Ang car nasa road lang. Ang plane nasa air. Gaano kataas? 50,000 feet, 'di ba? Isipin mo, kung ikaw magka-crash ka sa isang T going 20 miles per hour, mabilis ba yun? Hindi ko alam. Pero sabihin natin, galing ka 50,000 high in the air, tapos babagsak ka. Oo nga, onti nga lang nababagsak sa plane. pero isipin mo naman, kakaya, maliligtas ka ba doon? Compared mo sa car crash. Hindi lang yon. Ilan ang population ng car? Ilan din yung population ng plane? Diba? Gaano kadami yung nagsa-circulate na plane ngayon? Gaano din kadami yung nagsa-circulate na cars? Diba? Baka mamaya, hindi proportion yung pagko-compare nila. Mali, baka mamaya, mas madami yung cars kaysa sa planes. So, nandyan yung false analogy. Parehas sila na nagka-crash, pero parehas ba sila as vehicles? Parehas ba sila when it comes to crashes?
sa kanilang mga aksidente, parehas ba? Hindi. So, paano mo malalaman na you're committing false analogy? Find the similarities and the differences of both subjects and compare them and contrast them. Okay, next one. Teacher and a doctor. Okay, ito yung analogy. Teacher ay parang doctor. Okay, anong ginagawa nila? Sabi niya, okay, diagnoses problems with children and fix them. Tama ba yan? Siyempre, hindi. Okay, isipin mo, ano bang ginagawa ng teacher? Nagtuturo. Ano bang ginagawa ng doctor? Madami. Pero, take for example natin, surgeon. Okay. Ganun din ba yung teacher? Hindi sila same ng sinosolve ng problema. Okay, ano ba yung problema na dinidil ng teacher? Educational. O, anong dinidil ng surgeon? Physical. Okay? So, that's the difference that you need to take into account. Okay? Saang sector ba yung teacher? Education. Saang sector yung doctor? Sa medical. Okay. Mga problema na inaano nila, ano ba? Education. Ito. Doctor, ano ba? Medical. Physical. Mental. Similar ba sila na nagda-diagnose ng problema? Opo. Tama-tama. Pero, same ba sila ng problema na tinatakel? Hindi. Pero same ba sila nagtatakel ng mga problema ng mga bata? Okay, same ba sila nagtatakel ng problem? Oo. Pero same ba ng mga problems? Hindi. Gets? Okay, ang problem ng teacher yung education ng bata, ang problem ng doctor yung health ng bata. Okay, this is the last one, I think. Okay. Ad hominem. When you hear the word ad hominem, immediately think attacking the person. Okay, this occurs when the attack is on the character of the person rather than his or her opinions or arguments. This mostly happens kapag asaltalo ka na sa kalaban mo. Aha, panot. For example, may kaklase kayong palasalita. Okay, ngayon, inis na inis ka na, wala kang masabi, sasabihin mo, loh, pick me. Tama ba yun? Kasi sasabihin mo na, ang tawag dito, ano ba yung mga Jollibee? Attacking the person yan. Okay? Attacking the person yan. Kapag tinatamaan mo na yung tao mismo, kaysa doon sa mga sinasabi niya. Mostly kasi mga below the belt. Okay. So, ganun siya. Okay, for example, ito. She promises to balance the budget but she couldn't be smart enough because she never ran a business. Okay, porket ba hindi siya nakapag-run ng business, hindi ka na dapat makinig sa kanya? Attacking the person to. Ay, ito pa, she couldn't be smart enough. Actually, itong buo na to eh. Okay. Attacking the person na yan. Okay. Hindi ka na ba makikinig sa kanya dahil lang dyan? Siyempre, you can still listen. Okay. O, ito naman. Don't even listen to him because he's a communist. Kaya na mag-search ang nag-say ng communist. Ang communism is an ideology na when it comes to government. Okay. Okay. Inaatake na yung pagkataon niya. Ay, huwag ka makinig dyan kasi komunista yan. Inatake mo na yung pagkataon niya. Imbis na dun sa sinasabi niya. For example, nagbibigay siya tungkol sa education. Okay, tapos bigla kang sumigay, huwag kayong makinig dyan kasi komunista yan. Malay mo, yung binibigay niya palang talk or lecture, ay tama naman pala. Pero dahil komunista siya, sabi mo huwag siyang pakinggan. Tama ba yun? Mali. Mali yan. Okay? So, those are some examples, no? Nakailang minutes na tayo, naka 40 minutes. Sana mapanood ninyo to. My gosh. Okay, if you have any questions, you can write down your comments down below. And then, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Nakalimutan ko. Pero yun lang. If you have further questions,
Wag mahiya magtanong, may right bed ba ito? And then, we're not going to have our quiz on Monday. And on Tuesday, we're going to have our quiz on Wednesday. Okay? So that's all, and I hope you watch this.